Okay guys, meron tayong i-repair dito na Samsung Wobble, no? Tulad dito guys, oh. May problema sa start post, no? So, kapag pinipindot mo guys yung start post niya, ang tunog niya lang, ting, ting, parang ano lang siya. Tumutulog naman, pero iba yung tunog niya, no? So, ang problema nito guys, start post, no? So, ang problem po ng start post ay board, no? Usually talaga board ang problema. Lalo na kapag pinindot nyo ay mayroon siyang tunog, no? Kapag pinipindot. So ngayon guys, ipakita namin sa inyo kung paano ni-repair yung board nito, no? Although marami na tayong nailabas na video sa ganitong problema, no? So titingnan natin kung same ba ito sa mga nilabas natin na problema, no? So ginawa natin, kung paano natin ginawa yung problem ng start post, no? Ayan. So ang gagawin natin guys, operahan natin to, no? Operahan muna natin yung board para ma-check natin, no, kung ano ang naging problema dito, no. Kung napansin nyo guys, sa ibang video natin, ang tinanggal lang natin yung capacitor na nagso-shortage, no, yung inalis natin, yung C160, no, na capacitor. So inalis lang natin yon, kaya napagana natin. So ngayon, ito titingnan natin kung same din ba ang problema nito, no, kasi ang problema is same na start post. Tingnan natin kung same parts din ang kailangan natin repairin or alisin, no? So ayan. So ayan guys, inaoperahan lang ng kasama natin, no, si Marvin. So ano tayo, no? Apat po yung team natin sa mga home service, no? So talagang full force yung team natin kapag nagkaroon kami ng mga home service repair or deep cleaning ng mga washing machine. So ayan guys, no? Operahan lang muna natin, no? So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga video na ilalabas, no, about automatic washing machine, no. At sa mga bagong technician, sundan nyo lang yung mga video namin, no. Sigurado ako, ilang buwan lang, master nyo na yung paggawa ng mga automatic washing machine. Ayan. So may nag-comment nga sa atin last time na dahil sa video natin, natuto siyang gumawa ng mga washing machine. At sa ngayon, kumikita na rin siya, no. So tayo, hindi tayo madamot magbahagi ng kaalaman, no, kapag dating dito sa mga sira na ito, kasi goal natin na maturuan din yung iba kung paano gumawa ng mga washing machine, kasi hindi naman natin pwedeng dapaan lahat yung pagre-repair, no, sa daming may washing machine, sa daming nagkakaproblema. So hindi naman natin pwedeng dapaan lahat para tayo lang gumawa, no. So ayan guys, natuklap na natin, no. So ang unang chichikin natin, itong diode na nandito, at saka yung paa ng autocoupler, itong diode na ito, at saka yung paa ng autocoupler dito, no. Kung nakaharap kayo sa autocoupler bandang kaliwa, dapat mayroon niyang continuity, no, or buzzer, kasi connected yung portion na yan, no. So yan, saka dito sa autocoupler, no, connected yan siya. So mayroong linya yan sa gilid na nagko-connect sa kanilang dalawa. Yung diodes na ito guys, yan, nilinisin natin papunta dito sa paa ng autocoupler, no, sa kaliwa, kapag nakaharap kayo sa autocoupler, no, sa kaliwa, bandang kaliwa niyan, no. Ayan, so linisin lang natin guys. Ayan, linisin natin, no. Ayan, nilinisin natin. Ayan, para lang ma-check natin ng maayos, no. So ngayon guys, ang nakita natin dito, wala nang continuity yung galing sa diode papuntang autocoupler. So malamang putol yung linya dito, no. Kaya nagkaroon siya ng start post problem, no. So ayan, no, detest natin. Yan, yung continuity natin. So wala talaga guys, walang continuity, no, walang buzzer sa ating tester. So ibig sabihin, putol yung line dyan papunta doon sa autocoupler. Yan. Tapos ito guys, ito yung C130, no. Ayan, alisin na rin natin to guys, no, kasi ito yung sakit din to sa ulo, no, kapag ginawa na natin yung putol na linya dyan. Later on, ito na naman yung bibigay ng start post problem. Kaya ang gagawin natin, dahil binuksan na rin natin, alisin na rin natin yung C160 na yan, no, kasi yun ang laging nagkakaproblema din, no. So actually guys, tatlo ang naging cause dyan ng start post problem. Yan, yung C160, then yung wire, yung connection ng diode to autocoupler,
putol, no? So, yun ang pangalawa. Din yung pangatlo, yung autocoupler na dalawa dyan, yun ang nagkukos ng start post problem. Ayan. Nilinisin lang natin guys kasi hinangan natin to. Lalagyan natin ito ng linya, no? Para mabalik yung naputol na linya dyan. Ayan. So wala talaga, no? Titester natin, wala talaga. Ayan, ito po guys, diode, no? Yung isang pack kasi ng diode na yan, connected yan doon sa paa ng autocoupler. Ayan. Linisin lang muna natin, tanggalin natin yung mga jelly. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, o message lang kayo sa aming Facebook page, Norcia Repair Shop, or comment kayo sa aming mga video. At mag-iwan kayo ng number guys para mabilis namin kayo makontak at ma-text, no? Para ma-servicean namin kayo, no? Pwede kami sa Santa Rosa, Laguna. Yung home base namin, nagsiservice kami ng mga nearby area, no? Ayan. Ayan. So, nilinis lang guys, no? Tignan natin. Ayan. Nilinis natin dito kasi dito natin ibaon yung wire, no? Ilalagay natin. Lalagyan natin ito guys ng wire from diode to autocoupler. Yung wala tayong nasusukat kanina, no? So, lalagyan natin. Ayan. Gamit tayo ng pangtanggal ng ngipin, no? Ayan. Yan, linisin lang natin, no? Ayan, sana sa mga bagong technician, no, matutunan nyo na itong repairin, no? Kasi usual na nangyayari ito sa Samsung Wabble, no? Yung iba naman, kung gusto nyo pagpalit na lang ng bagong board, pwede naman, no? Ayan. So, ayan guys, hihinang natin, no? Sa kaliwa po tayo maghinang guys kapag nakaharap kayo dyan sa autocoupler, bandang kaliwa kayo maghinang. Diyan nyo ilagay yung wire na yan. Ayan, tapos i-connect nyo yan siya doon sa diode. Yan, no? Yan. Yan sa panang diode, i-connect nyo dyan. Kasi connected dyan sila. So, wala tayong nababasa. Kaya, nilagyan na lang natin ng wire yan para sigurado. Yan, hindi na mapuputol yan kasi malaki na yan. Kasi yung design nito guys, manipis yung parang hibla na nilagay nila dyan sa board, no? Kaya napuputol. Yan. So, yan, medyo malaking wire na yan nilagay natin guys. Yan. So, ayusin lang natin, no? Ayan. So, yan. Ibaon natin dito yung wire. Lagay natin dito sa gili, no? Ibaon natin. Ayan. Ito yun, guys. Tanggalin natin tong C160 na ito. Kasi nagkukos din to ng error, guys, no? Pero sa ngayon, ang nagka-problema yung putol. Yung putol na wiring na connection ng autocoupler to diodes, no? Yun ang naging problema. Pero dahil binuksan na rin natin, alisin na natin para isang alis na lang. Para hindi na bumalik yung sira, no? Kasi pag hindi natin inalis yun, later on, babalik na naman yung sira ng start post. Doon na naman siya magka-problema. So, ayan guys. So, testingin natin guys, on. No, testingin natin on. Para makita natin kung okay na po, no? Ayan. Ayan, start. Ayan. So, ayos na siya guys, no? So, iba ang tunog kasi guys kapag nag-start siya. Pa. No, hindi yung tining, hindi yung gano'n, no? Isa pa. On. Start. Ayan. So, working na po siya guys, no? So, yun lang po naging problema guys, naputol yung wiring papuntang autocoupler, no? So, ayan guys, binalik na rin natin yung cover, nilagyan natin ng glue. Ayan, binalik natin yung inoperahan natin kanina. Lalagyan natin siya ng glue, no, para maging silyado ulit, no. So, mayroon lang siyang opera, no. So, malalaman nyo na pag naka-repair na yung board, may mga ganito na siya sa likod. Ayan. So, lalagyan lang natin siya ulit ng silyo para maproteksyonan siya ulit, no. So, ayan. Nilagyan ng glue. Ayan. Ganun lang naman, guys, no. So, tandaan nyo rin, guys, kung mag-opera kayo kung saan banda yung portion na yan, yung inoperahan natin. Para at least, alam nyo rin, kung nag-opera kayo, alam nyo na kung saan kayo banda mag-opera ng board. No? So, ayan, on ulit natin. Ayan. Then, start.
Yan. Ayan. So, ayos na, no? So, good na po siya. Ayan, nagkarga ng tubig. Okay, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Ano yan eh. Dati